Good day mga kabady, 9:35 na po ng umaga. Yan, so mag-start na po tayo magpakain. Unang kain nila ngayong araw. At ang ating panahon po ay napakaganda ngayon. Yan, oh. Blue na po yung kalangitan. Yan. At ang ating mga tilapia po ay ka 49 days na. Tara, samahan nyo ako. Start na. Yan mga kabady, nabigay na natin yung nasa mga 2 kilo. Bilis din nilang naubos, oh. Yan, tapos si Manong Ryan nakasabay natin magpakain ngayon. Tapos dito tayo pupunta. Nandito na rin yung mga pabo natin. Now Supay? Ang bilis nila naubos, eh. So dito ulit tayo sa spot natin. Lalaki na nila mga kabali, eh. Bilis talaga ng panahon, lalo na to, oh. Kita nyo ba yan? Yan, oh. Grabe, parang nasa 3 daliri na yan. Ang lakas na nila kumain, gawa ng kanina pang kuwan na umaraw, eh. Kaya mainit-init na yung nasa ibabaw ng tubig, kaya aktibo na rin silang kumain. Ganda ng panahon mga kabady, blue na blue. Yun nga lang, eh, sa gabi umuulan pa rin, kaya pagdating na umaga medyo maputik. Yan, nilahat ko na mga kabali. Tapos maganda pa rin yung quality ng tubig natin, hindi ganun ka green, diba? Kasi nga na-overflow. Tapos may lumalabas din dito fountain yung tubig. Yan, maganda yan. Dagdag agitate ng tubig. Nakakatulong yan para dumami ang dissolved oxygen natin mga kabady sa fish pan. Marami na rin mga malalaki mga kabady, pero majority magkakasize sila. Ano? Yung malaki yan, oh, kulay blue. Kita nyo ba yan? Yan, oh, kulay blue. Taba. Yan, so 49 days na nila. Ilang araw na lang at sila ay magsi 60 days na.
timbang na naman mga kabady kung sakali. Yan, siguro ngayon naman ay may iwasan na natin yung mga kingfisher kasi nga lalaki na nito, imposible naman kaya pa na nila tong kunin. Pero kung yung pupunta dito yung kulay gray na parang tagak yung itsura mga kabady, for sure basic lang to sa kanya kasi ang laki nun ang laki pa ng tuka na matulis. Yan, so tapos na silang kumain ngayon mga kabady. At ito namang ating mga alagang pato at pabo. Yan, busy na rin sila. Tignan nyo mga kabady, lumuluwag na yung nilalakaran natin dito. Nakikita nyo na kuwan yung lupa kasi nga napupudpud na yung damo. Tingnan nyo, ito mga kuwan na to, ito mga damo na to, tingnan nyo mga nangyari sa mga dahon. Wala na, konting-konting na lang yan mga kabady. Araw-araw na ganyan for sure ay mauubos to. Pero okay lang din naman kaysa naman na mag-grass cutter pa ako or what. Hayaan ko na lang yan sa kanila, sila na lang bahala dyan na mag tanggal ng mga damo natin. Yan, kung makikita nyo nga ngayon yung mga pato natin sumasama na rin na lumabas. Mga unang video na pinapakita ko sa sila nandun lang sila sa loob ng ranging area, nagkuan lang doon, nagbibilad-bilad lang. Pero ngayon tingnan nyo, nandito na sila. Tapos ang laki na nitong barakon to mga kabady. Halos kasing laki niya na yan. Yan, nanay na yan mga kabady. Dati nang nangitlog yan. Pero tingnan nyo naman, kasing katawan niya na, halos mas malaki na siya. Yan yung nagagawa ng talagang nakakakain sila ng mga ganyan, mga damo, insekto. Iba lang yung mga mais at feeds na pinapakain natin sa kanila araw-araw. Kahit yung mga Rhode Island natin tataba, i-squawk na natin yan mga yan, i-dispose natin yan. Tsaka itong mga to, nung dati parang medyo sakitin sila, pero since nilagay natin sila sa ranging area naging maganda ang stamina nila. Umaraw umulan nandun sila. At ngayon kung mapapansin nyo, hindi sila nagkakaspon. Tapos kung mapapansin yung mga palong nila, red na red, yan yung indication na maganda ang kalusugan ng ating mga manok. Yan, so tapos na tayo. At i-update ko na lang kayo ulit mamayang hapon mamayang tanghali mga kabady. Update mga kabady, 1:39 na ng hapon. Yan, so pangalawang kain nila. At maganda pa rin naman ang panahon. Medyo dumadami lang yung ulap-ulap, pero hindi naman yung nagdadala ng ulan. Yan, so simulan na natin mga kabady. Tara, samahan nyo ako. Start na.
Yan mga kabady. Nagbigay na natin yung 2 kilo. May kalahating kilo pa dito. Ay 400 grams pala. Yan. So bigyan natin sila dito banda. Kasi naubos na agad. Yan. Kaya lang malilim na naman kasi mga kabady. Nag-iba na naman yung posisyon ng araw. Yan. Dati dito banda ang lubog ng araw pag ganyan. Ngayon dito na banda. Kaya natatakpan na kagad ng mga puno. Kaya ang nangyayari ay na liliman agad tong fish pan natin. Diyan naman kay Manong Ryan sa fish pan nila sa umaga ay madilim dyan banda kasi dyan sumisikat yung araw, pero pag hapon naman dyan naman sa fish pan nila tumatama yung sikat ng araw. Dito naman sa atin na yung malilim. Dito tayo sa medyo may liwanag pa, nasa ganun ay makita nyo habang tayo ay nagpapakain. Yan o. Grabe mga kabady, malalaki na talaga sila. Tapos malapit na naman ang timbang. Mga 2 linggo siguro timbang ulit tayo. Lahatin na natin to. Dami nila oh. Takaw nila. Yan, so nagbukas na naman tayo ng panibagong bag ng starter mga kabady. Gawa nga ng magdadagdag din tayo ng timbang ng pinapakain sa kanila, so mas mabilis nang maubos yung 25 kilos. Yun, ganun lang, naubos kagad nila. Tapos yung mga pabo natin nandun, napunta ron, hindi sila nanginginain ng damo. Punta natin, tapos silipin natin yung mga rabbit. Ayun yung mga pabo mga kabali. Bubugawin ko, baka pumunta sila dyan. May mga tanim silang mga gulay dyan sa kabila, baka anuhin nila, puntahan nila, nakakaya naman, maka-perwisyo pa tayo ng kapitbahay. Yan. So ito yung mga rabbit natin, chill na chill lang. Yan. Nilagyan ko sila kanina ng mulberry leaves, tapos magre-refill tayo ng mga tubig nila. Yan. So palapit na rin ng palapit na tayo po ay tatry na magpa-breed ng rabbit. Yan. So abang-abangan natin yung mga kabady. Uy, saan kayo pupunta ha? Uwi! Tatabi natin sila mga kabady para bumalik sila dun. Shoo! Ang dami pang damo dun eh.
Yan, so makikita nyo meron din tayong mga okra dito. Tataas nito mga to dati mga kabady, siguro mga nasa 6.5 feet yung taas niyan, as in umaabot ng ganito kataas. Tapos na-harvestan na natin sila ng marami. Ngayon pinutulan para sumibol ulit, nagpanibago siya. Yan, so mga next month or next 2 months, mga ganyan siguro mga kabady, ay mapapakinabangan ulit natin yung mga yan. Yan, so tapos na tayo magpakain mga kabady, at napauwi na rin natin yung mga pabo. So update ko ulit kayo mamaya kung tayo po ay makakapagpakain na. So hanggang dito muna mga kabady, mamaya ulit. Update mga kabady, 4:20 na ng hapon, pangatlong kain ng ating mga tilapia ngayon. Yan, so maganda pa rin naman yung panahon, medyo maulap nga lang. Yan, kaya start na natin magpakain, samantalain na natin. Tara, samahan niyo ako. Start na. Yan, so nabigyan na natin sila ng sapat doon sa may malapit sa exit ng overflow mga kabady. So ito dito na lang natin ibibigay. Nandito na rin sa tabi natin yung mga alaga natin iba, naghihintay na. Yan, so dito na lang tayo, kain na natin dito. Yan, medyo against the light na kasi mga kabady. Yan, kaya dito na lang natin ibibigay. Yan, kita nyo pa ba sila mga kabady? Yan, binigay ko na lahat. So yan na yung panahon mga kabady, medyo may itim-itim na dito. Doon banda siguro start na yan mag-ambon-ambon, pero hindi dito sa atin na ang direktyo, papunta roon sa may bundok. Ayan. Kayang-kaya na nilang ubusin agad yung 2.4 kilos mga kabady. So try na natin na magdagdag bukas, gawin natin ng 2.5 per pakain. Yan, kasi nga bilis din nga talagang lumaki ng ating alaga. So kailangan talaga na nag-a-adjust din tayo ng pagkain nila, parang sa garon mabusog din talaga sila. Yan, so sunod naman natin papakainin yung mga alaga nating mga pabo at manok mga kabady, at mga pato. Ayun, andun pati yung pato nakikisama na rin na lumabas. So pakainin na natin sila mga kabady. Yan, so mga kabady, ito na yung papakain natin ngayon. Try natin. Ito ay combination lang ng darak, ng feed, saka ng mais. Yan, tapos hinaluan lang natin ng tubig. Try natin itong ipakain sa kanila.
Yun nga lang ay wala tayong paglalagyan. Try ko na lang dun sa may pan. Yan, teka, papapasokin ko muna yung mga yun. Gawa na ng lumabas kasi sila. Kaya papasokin muna natin. Yan, nandito na sila sa ranging area. Try natin doon pakainin sa may piggery banda kasi semento yun eh. Doon na lang natin ilagay. Yan, dito ko inalagay mga kabady. Saglit lang. Yan, so mga kabady, ganyan lang ginawa ko. Kasi dito semento to. Gusto pa rin naman nila. Yan. Kasi ang nilalagyan ko ng darak last time ay yung mga manok natin doon. Sa may malapit sa bahay. Eh kaya lang medyo ayaw nila, marami natitira. So sabi ni mama kahapon, baka pwedeng itry mo na lang yung may darak doon sa likod. Kung gusto nila doon muna na ipakain yun. Tapos yun din sa malapit sa may bahay yung kuha na lang, yung mais tsaka feeds na lang ang ipakain doon. Yan, so ngayon na-test naman natin at gusto nila, so ipagpapalitin na lang natin ng kinakain. Ito na lang mga to yung may darak, yun doon na lang yung may feeds at mais. Yan, so naipakita ko na sa inyo mga kabady. Hanggang dito na lang. Bukas na lang ulit. Bye bye.